Hello, Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Acceptance. Aries, yan ang paunang mensahe ninyo sa ngayon. Ang iba sa inyo dito siguro you are going to learn to accept what is, no? So maaaring yan ang realizations ninyo sa ngayon, na may mga bagay talaga na kailangan ninyong isurrender sa divine universe. May mga bagay na that are beyond our control. May mga bagay na kailangan nating maghintay. May mga bagay na sadyang mysterious lang talaga, no? There are some things na hindi na natin kailangang uriratin pa kung ano ang dahilan, kung bakit nangyayari, bakit sa atin. Diba yung mga ganon? Kasi in the first place, life is a mystery in itself. Kaya parang yung acceptance na to, this is going to be your realization, no, doon sa mga ibang nangyayari sa buhay ninyo na kailangan na lang natanggapin, no? Kailangan na lang natin na i-embrace, no? At hindi na natin questionin pa. We have insight. Ayan. Be open to enchantment. So, may mga guidance, no, na binibigay sa inyo ngayon or pinapadala sa inyo ang divine universe. That could be through intuition, intuitive messages. That could be through symbols, signs, and synchronicities. May mga vision din siguro kayong nakikita sa inyong mind's eye, yung ganun ba, no? So, be on the lookout for that, kasi siguro kinakailangan ninyo ngayon ng divine guidance, kaya binibigyan kayo, or maybe that is kasagutan sa inyong mga dasal. If you are asking for clarity, you're asking for enlightenment, illumination, something like that. We have forgiveness. Napakaganda rin ito kasi maaaring yung acceptance na to also is related to this energy, no? Na handa na kayong magpatawad because maaaring natanggap na ninyo kung ano ang nangyari, natanggap na ninyo sa sarili ninyo na what happened for a reason, no? Yung ganon. Kaya mas pinipili ninyo na ngayon na magpatawad na kayo, natanggap na ninyo, you're expanding your heart at pinapairal ninyo ang pagmamahal at pag-ibig sa ngayon. Kaya mas gusto nyo na mag-move on na kayo din sa buhay and you are ready to forgive. What else for Aries? We have relax. Ito ang kailangan ninyo sa ngayon, ano? Aries, mag-relax kayo. Maybe napagod na din kayo, no? Maybe napagod na kayo physically, mentally, and emotionally. Exhausted na ang iba sa inyo dito, Aries. Kaya kailangan ninyo na magpahinga, no? Time out muna kayo sa mga bagay na pinagkakaabalahan ninyo. Alright? What else? We have rest deeply. Ayan. So, relax, rest deeply. So, most likely, ano talaga ito, no? Siguro na burnout kayo, no? Sa mga bagay na pinagkakaabalahan ninyo, iniisip ninyo, pinagdidiskartehan ninyo. Maaaring may mga emotional burden din kayo na pinagdadaanan. Kaya talagang kailangan ninyo ngayon na magpahinga. Okay? Mag-relax, mag-rest deeply. Alright? Para na maibalik ninyo sa sarili ninyo yung lost energy. Makapag-replenish kayo ng lost energy ninyo. We have embrace stillness. Ayan. So, pare-parehas halos magkakamag-anak yung message na to sa inyo. So, you really need to embrace stillness ngayon so that you can rest your body, you can rest your mind at the same time. Muni-muni kayo, makapag-nilay-nilay, you know, you can go deep within ngayon and you can tap into your soul, no? Tap into yourself. Yung ganun ba? Mag-connect kayo sa inyong sarili. Mag-connect kayo sa soul ninyo at this time. What else? We have Five of Swords. It's because, no? Meron ditong conflict. Meron ditong upheaval. Meron ditong yung conflict na to could be conflict with another person, or that could be a conflict
internally, no? Maaaring ito yung nagpapa-stress sa inyo, nagpapapagod sa inyo. This is what's draining your energy, Aries, no? Yung internal conflict na yan. So, maybe may decision na kailangan kayong pagdesisyonan. Maaaring meron ditong options na kailangan ninyong pagpilian. Kaya siguro, nai-stress kayo sa kakaisip, no? So, possible na gano'n ang ganap. Kaya kailangan ninyong ipagpahinga ang inyong katawan at ang inyong isipan so that you can make a decision, okay? We have lovers. Speaking of decision, lovers energy is also about decision making. So, definitely, meron kayong kinakaharap na decision making dito talaga, no? At ito ay related sa inyong relationships. Ito ay related sa inyong love or romantic relationship or kaibigan or kapamilya, no? So, whatever the case may be, yung decision na to ay kailangan ninyong harapin, no? At pag-isipan mabuti, kaya importanteng nakapagpahinga kayo so that you can get back to your core, you can have that clarity of mind, no? At makapag-isip-isip kayo ng mas maayos, magkaroon kayo ng mas malinaw na direksyon, ano, sa inyong pag-iisip. Maaari din ang iba sa inyo dito is entering a new love and romantic relationship, or kung meron na kayong karelasyon, there will be more love, there will be more harmony, there will be leveling up din siguro ng inyong commitment with your person at this time. The Hanged Man, ayan, there is new perspective, new ideas, new inspiration dito na papasok sa inyo, no? And that is through stillness, through putting yourself in solitude. Yung pagrarelax ninyo yan, pagrarest ninyo, maraming madidiscover kayo dyan about yourself, no? Kasi kapag tahimik, 'di ba, yung isip natin, nakakapagpahinga ang katawan natin, your soul, no, is being given that opportunity to speak. Kaya marami kayong madidiscover about yourself dito, mga bagong ideya, mga bagong inspiration, ano, na magbibigay sa inyo ng kalinawan din sa inyong isipan. You will be able to make a decision dito effectively, no? At saka marami kayo madidiscover, no, na ibang mga bagay or ibang mga katangian din ninyo, who knows, diba? You will discover some kind of strength dito, no, by putting yourself into stillness. So good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.